John Paul saka si Gibhart. Wala ngayon, dito na sila titira. Mukhang bagong sweldo ka. Painom ka naman. Sa investigasyon ng Arakan Municipal Police, bago ang nangyaring pagpaslang sa biktimang si Burley Rama, nakipag-inuman si Burley sa magkapatid na Gibhart at John Paul Basuno na katrabaho niya sa sakahan. Parang tradisyon lang po na every night mag-iinom-inuman yung mga trabahante po sa farm. Matapos ang inuman, doon na pala siya malalagay sa kapahamakan. Oh, Bernie, ayos ah. Mukhang tiba-tiba na naman tayo ah. Ayon sa piso ng biktima na si Jojo, bandang alas 10 ng gabi, nagpaalam sa kanya ang magkapatid na Gibhart at John Paul na uuwi na ng sakahan. Kasabay nila nagpaalam si Burley. Sige, okay lang, okay lang. Mabuti pa siguro, tama na yan ha. Maubos pa yung pera mo eh. Hatid mo lang sila. Pasensya na ho, boss, ha? Busin lang namin. Sige, sige, basta alalay lang ha. Oo, sige, Insan. Sige, dito na ako. Salamat ha. Yat, boss. Pag alas 10 sa gabi, naglisensya sa siya sa akon nga yo mauli na kami sa balay mo sa umay. Ho, tama ron inom nyo kay may obra pa kamubas. Paniwala ng mga pulis, habang nasa daan, nagpaalam si Gibhart kina John Paul at Burley na siya ay may pupuntahan. Muna na kayo sa Manukan. Meron lang akong kailangan daanan. Saan naman? Basta, muna na kayo. Kuya, bisan mo ah. Sige. Wait tayo. Huwakan. Dahil nakainom, nagawa raw ni Gibhart na mambulabog sa ibang residente. Hayop ka talaga, Gibhart! Nagtitrip ka na naman! Buisit! Ayon kay Jojo, ilang minuto lumipas mula nang umalis ang tatlo. Jojo! Jojo! Jo! Pinuntahan siya ng kakilala para ipaalam ang pambubulabog ni Yung Gibhart. tauhan mo si Gibhart, nanggugulo na naman. Pati mga kapitbahay, binubulahaw. Kasama ba niya si Bernie? Si Gibhart ang nakita ko eh. Ganun ba? Sige, pare, alam mo, pasensya ka na ha. Hayaan mo, pagsasabihan ko na lang. O sige pre, ikaw na bahala. Sige, salamat. Tuwa nagbuhay or nagdugay turugan ko namukaw si Purman sa akon nga sa Jo. Palihog ko kun sa mga tao. No, isang nanuktok abi sa balay. Agad na sinundan ni Jojo ang tatlo sa kanyang kubo. Sa ibinigay na salaysay ni Jojo sa mga pulis, isang kalabog ang kanyang narinig nang nakarating sa may kubo. May narinig itong si Jojo Palyer na kalabog. Kaya hindi siya nagtuloy doon sa pintuan. Dala ng takot, nagpasya raw si Jojo na sa likod ng bahay dumiretso. Sa investigasyon ng mga pulis, nang sumilip si Jojo sa may bintana sa kusina, nasaksihan niyang nagpapambuno at nag-aagawan ng kita sina Burley at John Paul. Yung sumilip po yung witness, si Jojo Palyer sa maliit na bintana doon sa kusina, nakita niya po yung biktima na nakipagbuno doon sa isang lalaki sa loob ng bahay. Ilang saglit lang, ayon kay Jojo, dumating naman si Gibhart. May dumating po ma'am na isang lalaki din, tinulungan po nila yung victim. Nang maagaw daw ni Gibhart ang bulo, agad itong inundayan ng daga si Burley. Tinaga po yung victim first sa right shoulder niya. After nun, natumba yung victim. Sa investigasyon ng mga pulis, pinagtuloy ang pagkatagain ng magkapatid si Burley. Doon na po nag-start yung dalawang suspect na pinagtataga na po yung biktima na nakahiga. At saka tinaga niya po yung biktima sa shoulder. Ilang saglit pa, habang nakadungaw si Jojo sa may bintana, Hugot sa ulo. Kinuha po ni John Paul yung itak sa kay Gibhart at saka pinutol po ang ulo ng victim. kitang-kita niya na pinugutan ng ulo ni John Paul ang biktima.
According sa kay Sir Jojo, kinuha po ng isang lalaki yung bolo at saka pinutol po yung ulo ng biktima. Doon na siya tumakbo palayo po ma'am pabalik sa bahay niya. Paniwala ng mga pulis, pagkatapos pugutan ng ulo si Burley, nagawa pa ng dalawang suspect na bitbitin at ilabas sa kubo ang ulo ng biktima. Yung ulo po ma'am, natagpuan po mga 30 meters away from the crime scene. Nang mailabas ang ulo, doon na raw tumakas ang dalawang suspect. Tumakas po itong dalawang suspect, nilakad po nila galing ng crime scene papunta doon sa pinag-ayusan po ng motor sa sitio Lumunday. Sumakay po sila ng motor. Dala ng takot ayon kay Jojo, naisipan niyang ilayo sa lugar ang kanyang pamilya. Kailangan natin makalis agad ngayon na. Tay, anong problema? Basta kailangan niyo sumama. Kailangan natin makalis ngayon na, bilisan niyo. Bakit, Tay? Ang Uncle Berly ninyo, pinatay, nanganganib ang buhay natin. Bilisan niyo, tara na! Nag-ipos lang ko kag nagdalagan ko pa uli. Kay basi kuno man ko, basi apilon po ko niya kalabo. Di mo tong nag-uli ko sa balay ko gigipaghipos ko mabata ko. Kaya abisi apilon niya man ko kalabo. Ayon sa Arakan Municipal Police, galit ang naging motibo ng mga suspect sa krimen. May dalawang itlog pa dito kagabi. Saan napunta yan? Nalaman ng mga pulis na isang araw bago nangyari ang pamamaslang, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Burley at suspect na si John Paul. John Paul. Ikaw ba kumuha ng itlog sa kusina? Hindi, bakit? Magluluto sana ako ng almusal eh. Kagabi may 2 piraso pa eh. Ba't ngayon wala na? Oh, ang kinalaman ko dyan. Hindi naman kita pinagbibintangan eh. Natanong lang kita. Ingat ka sa mga pinagbibintang mo, Berly ah. Wala akong kinukuha. Prior sa incident, parang pinaratangan po ng victim itong dalawang suspect na nagnakaw ng itlog ng manok niya. Under influence of intoxicating liquor po. Hindi po na-control ng dalawang suspect yung ano ng alcohol sa katawan po nila. Dahil sa ibinigay na salaysay ni Jojo, agad na nagkasa ng hot pursuit operation ang mga pulis para madakip ang magkapatid na suspect. Nag-coordinate po kami sa nearest police station and neighboring barangays para po for a hot pursuit operation kung makita po yung location ng mga suspect. Bandang 1:00 ng hapon noong 19 ng Marso ng taong kasalukuyan o 3 araw matapos mangyari ang krimen, nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis ukol sa kinaroonan ng mga suspect na sina Give Heart at John Paul. Hello, sir? Sir, nandito po yung suspect sa chap-chap ng Kidapawan. Opo, sir, sigurado po ako. Dito po sa Sarangay. May concerned citizen po na tumawag sa amin sa police station informing po na cited po yung dalawang suspect doon sa Barangay Banati, Malungon, Sarangani Province. And then, nagkandak po ng operation. Sa parehong araw, nalaman ng mga pulis na sumuko ang magkapatid sa tanggapan ng Barangay Banate, bayan ng Malungon sa Sarangani. Chairman, susuko na po kami sa nagawa naming krimen. Anong krimen? Sa pagpatay sa katiwala ng amo namin, sa Kidapawan. Yung before pa kami dumating po ng Malungon, Sarangani Province, ma'am, nag-voluntary surrender na po itong dalawa. Ano bang pinagkaugatan ng away niyo? Matagal niyo bang kilala yung biktima? Good morning po, Chairman. Morning po. Sila po ba? Opo, sila po. Nang maaresto ng mga pulis na Give Heart at John Paul,
Agad silang dinala sa bayan ng Arakan sa Cotabato kung saan pinatay ang biktima. Ayon sa mga pulis, inamin ng magkapatid na sila ang pumaslang kay Burley. Kayo may karapatang manahimik at magsawalang kibok. Ano man ang isasabihin ay maaaring pabor o laban sa inyo ng hukuman. Kayo may karapatan din kumuha ng inyong sariling abogado. At kung hindi nyo ito kaya, pagkakalob sa inyo ng gobyerno. Naiintindihan nyo ba ang karapatan nyo? During pag-interview ko po kay Give Heart Bandula Masunong, sa kagustuhan niya po na protektahan yung yung younger brother niya, doon po nag-start ng commotion nila at saka pinagtataga po yung victim. Sinabihan po siya ng biktima na daw siya sa kaya po doon dahil sa galit niya at saka inunahan daw siya po ng biktima na tagain sa ulo, kaso lang nasangga niya po. Sa pagkakadakip sa dalawang suspect, agad sinampahan sila ng kasong murder kaugnay ng brutal na sinapit ni Burley Rama. Nasampahan po yung dalawang suspect ng kasong murder sa Office of the Provincial Prosecutor, Kidapawan City po. Na sa kabila ng kagandaang loob na ipinakita ni Burley sa mga nakatrabaho sa sakahan, sila pa mismo ang gagawa ng brutal na krimen sa biktima. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories. Kilala na dati niya pong kakilala, agad-agad din nagtitiwala yun. Wala naman po kaming kasalanan sa kanila. Parang pinagtripan ng nila talaga yung kuya ko.